Si Vanessa ay galing sa hindi mayamang pamilya. Lakas maka-MMK ng buhay ni Vanessa, kaya naman hindi na nga lang niya ito isinisiwalat sa iba. Hindi rin naman niya kasi feel na ikwento iyon kung kani-kanino lamang. Lalo na at talamak, hindi lang ang adik at rugby boy sa lugar nila. Talamak din ang mga chismosa, mga marites nga ngayon kung tawagin. Tinatawag na squatter ang kanilang lugar, utak at pugad ng krimen. Naglalakad ngayon si Vanessa. Agad siyang tumayo sa gilid at pinulupot ang paningin sa paligid. Hindi niya naman alam kung saan siya mag-uumpisa. Basta ang gusto lamang ni Vanessa ay magkaroon ng trabaho. Miss, magkano isang buong gabi? Bigla na lang, may kung sinong lumapit sa dalaga na mayroong malaking ngiti sa labi habang pinagmamasdan ang kabuuan niya. Ay kuya, hindi po. May pinuntahan lang po ako dito. Wika nga ni Vanessa sa kung sino, ngunit sinabihan siya nito na mahirap talaga sa una, lalo na kapag baguhan lang. Pero agad din siyang umalis at lumapit sa security guard. Agad namang sinabi ng secu na hindi kabilang si Vanessa sa pick-up girl, kaya tinantanan na nga rin siya sa wakas ng lalaki. Ang hirap naman maglakad-lakad dito. Tiba-tiba na sana ako kung pick-up girl ako eh. Kaso, ayoko namang magbenta ng katawan. Wika ni Vanessa sa sarili habang naglalakad at naghahanap ng hiring sa bar. Kahit janitress o waiter ay okay na sana siya. Hindi naman siya maarte. Kaya kahit paglilinis ng kanal, ay gagawin niya kung kikita naman siya doon ng pera. Sa paglalakad ni Vanessa ay may nakita nga siyang isang maliit na mukha namang normal na pinto, kaso may mga parang gwardya. Hello? Hiring po ba dito ng waiter? Maganda ka naman, Day. Sexy. Tsaka morena. Kaya naman, hindi ako nakakakita ng dahilan para tanggihan ka. Wika sa kanya nito. At siya namang hinila ay nagpahila na rin. Agad namang nagpalakpakan ng ibang bakla sa loob at sinabing perfect si Vanessa sa gagawing role ngayong umaga. Napakunot noo si Vanessa at tanong nga nito, "Role? Ano pong role?" Na nagpalita naman ng tingin. Hindi naman nakatakas sa tingin ni Vanessa ang ngisi ng isa sa gilid niya. Simple lang, ikaw ang bunny girl namin. Kapag maganda ang ratings sa'yo, magiging calendar girl ka for a month. Masayang wika sa kanya ng mga ito. Kahit hindi naman talaga lubos na iintindihan ni Vanessa ang mga gustong iparating ng mga Becky na calendar girl daw. Kahit hindi naman alam ni Vanessa kung ano ang calendar girl na tinutukoy nila, ay malugod nga niya itong tinanggap. Ang mahalaga sa kanya ay may trabaho at susweldohin siya. Ayan, sa right mo, ang currently calendar girl. 1 taon na siya dyan, kaya baka ikaw nang papalit. Mas malaki ang sahod, mas maraming pera. Wika sa kanya nang Becky na agad naman niyang nginitian. Hindi niya lubos akalain na makakapasok siya sa ganitong klaseng lugar. You may start na, girl. Nasa gilid sa loob, nakasampay ang damit mo. Collect ka na ng maraming money. Magiliw na saad pa nga nito sa kanya. Nangiwi pa siya bago lagpasan ang mga itong naghihiyawan at chinicheer siya. Ito na, Vanessa, para sa kapatid mo at mama mo. Ito na ang trabahong sa tingin mo ay malaki ang malilikom. Pagpapalakas ni Vanessa sa loob habang kinakausap ang sarili at bahagya pang pinupukpok ang dibdib pangtanggal kaba sa katawan noong tuluyan na nga siyang nagtungo sa kwarto at nagpalit ng damit, ay hindi siya makapaniwala kung paanong hugis na hugis ang kanyang katawan. Kumikinang na kanyang hita ang sa kanya ay pumukaw. Hindi siya sanay na magsuot ng maiksi, kaya naman pikit mata na nga lamang niyang tinanggap ito at lumabas na nga sa kwarto doon. Sa kanyang bungad
ay agad na nagpalakpakan ng mga Becky at sinabing ready na ang Reyna. Ito sa table 24. Siguraduhin mo na mabebentahan mo rin sila ng sigarilyo. Sayang ang extra cash. Ito, iserve mo sa kanila. Wika nang nasa counter at iniabot ng tray na mayroong alak na Treasurer Aluminum Gold ang tatak na nagkakahalaga lang naman ng 3,000 isang kaha. Kung iisipin, ay pangit ang panlabas sa pinto ng bar, pero kung nasa loob ka na, napakalaki nito at napakakagarbo. Tila mayayamang tao ang nasa loob, kaya muling nagtaka si Vanessa kung paanong hired na agad siya. Here is your order. Wika ni Vanessa na muntik nang mautal noong naglandas ang kanyang paningin sa kalalakihan. Napakababango at napakamaskulado ng mga ito. Yung tipong kapag nabangga mo sila, ay baka ikaw pa nga ang mag-sorry sa kanila. Bago ka rito, di ba? Tanong ng isang lalaki na hindi magdadalawang isip si Vanessa na magpaloko. Kumbaga, kung red flag ito, ay handa nga niyang iwagayway. Tumango naman si Vanessa bilang sagot. Agad naman na tumikhim ang lalaki at hindi na nga muling nagsalita. Ibinilik na nito ang kanyang tingin sa alak. A man beside her lumapit sa kanya at may binulunga. My friend surely likes you. Wanna check it out? Tanong na pabulong sa kanya ng lalaki na amoy mamahalin kahit ang hininga. Dahil naman noong paglingon niya sa mga Becky na nasa malayo at tumango ay pumayag na nga lang din siya. Bahagya pang tinanggal ng lalaking ang kanyang tuksido at nilagay sa hita ni Vanessa. Nagulat si Vanessa noong una. Ngunit noong kinindatan siya ng lalaki, hindi nga siya nakaimik. Hindi niya alam kung paanong napunta siya sa ganoong sitwasyon. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng inggit na sana mayaman na lang siya. Iba talaga ang trato ng mga tao base sa estado ng buhay mo. Sa dati niyang pinagtatrabahuan, ay kulang na lang siya ay duraan. Pero ngayon sa bar, ibang-iba. Malayo sa kinagisnan niya. Parang ibang mundo. Zain, check this girl out. Isn't she beautiful? Hindi naman agad siya nilingunan ng lalaki at siya naman, itong tanga na hinihintay na tumingin si Zain ang pangalan. Bachelor nga ito. Pinakamayaman dito sa atin. Marry him. Para ako na ang maging una. Natatawang bulong sa kanya ng lalaki. Gulat naman siyang nagtagpo ang kanilang mga mata ng lalaking pinangalanan na si Zain. Naririnig kita, Cyrus. Huwag mo nga akong nirereto sa kung kani-kanino. Ni hindi ko nga alam ang pangalan yan eh. Agad na putol nga na salita ni Zain noong randomly nagsalita si Vanessa. Hi, I'm Vanessa. Now you know me. Wika ng dalaga na nakataas pa nga ang noo. Ang kanyang kalooban naman ay nagulat sa sarili niyang ginawa. Hindi niya lubos akalain na mapapasabak siya sa matinding Englishan. Do I care? Mataray na tanong pabalik ng binata sa kanya. Muntik na nga siyang ma-offend. Buti na lang, sumingit si Cyrus. Agad na pumagitna si Cyrus at nung magpaalam na nga sana si Vanessa, ay agad na nahuli ni Zain ang kanyang kamay. I'm sorry, I was talking to someone right here. See? Napahinto naman si Vanessa at hindi sa tinuturo ni Zain ang kanyang mata kung hindi ay sa kamay nitong mahigpit na nakahawak sa kanya. Okay lang, excuse me, babalik na ako sa trabaho ko. Wika ni Vanessa at agad na ngang umalis. Tinanggal ang kamay ni Zain na nakahawak pa rin sa braso ni Vanessa. Hindi naman mapigilan ng mga kaibigan ni Zain na makapag-react kung paano nga ni-reject ni Vanessa ang kanyang hawak. Foul yun, Brad. Hindi ka pala gusto eh, sayang. Pipilitin na ba natin? Pang-aasar pa nga na tanong ni Cyrus kay Zain. Bahagyang tumayo si Cyrus at nung lalayo na ito ay agad naman siyang pinahinto ni Zain. Gusto mong maging top 1, diba? Gusto mong mag number 1.
Let me handle this woman. Wika nga ni Zain nang seryoso ang tono kay Cyrus na caught off guard sa sinabi ng kaibigan. May lahing mga banyaga, kaya naman ganun na lang ang mga itsura nito at hindi mukhang taga-Pilipinas. Agad na naglakad si Zain patungo sa counter. On the other hand naman ay si Vanessa na agad na pumunta sa mga beki at sinabi ang kanyang hiniing. Naku girl, si Sir Zain? Hala ka, inggit ako. Kinikilig na wika nito kay Vanessa na napataas naman ng sulok ng labi. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng naramdaman niya kanina. At mukha namang mga eksperto ang mga beki sa harapan niya ngayon ay dito siya nagtanong. Hinawakan niyo po yung braso ko Tapos, papunta sa kamay ko. Para bang may kuryente akong naramdaman nang magdikit ang mga balat namin? Ano sa tingin niyo nangyari? Agad na natigilan ng mga beki at sinabing magpapakonfetin agad sila. Hindi raw nila akalain na iiyak na agad sila sa altar dahil ang bago nilang alaga ay ikakasal na. Ikakasal po? Naku, hindi po ako ikakasal Tsaka ayoko pong ikasal dahil iaahon ko pa ang pamilya ko sa kahirapan. Wika ni Vanessa sa mga ito at agad namang nag-aapiran. Ngunit natigil sila at tila may multo silang nakita sa likuran ni Vanessa. Alam mo dear, si Zain ay kayang bayaran kahit ano, pati rin ang future mo. Jackpot ka dyan pag nadali ka ni Papa Zain. Suggest pa nito na tila akala mo ay nananantya sa sasabihin. Agad na umiling si Vanessa bilang sagot. Hindi na po. Mas gugustuhin ko pang magkanda ko ba kakatrabaho para sa pamilya ko. Kaysa naman po, hamakin ko ang mga bagay na hindi sa akin at gamitin ng taong nagmabuting loob sa akin. Muling nag-apira ng mga beki at sinabing mabuting dalaga, maganda na, may good manners pa. You don't want to use me? Then work for me. For the meantime, babayaran kita sa sweldo mo dito and also I can pay you while working for me. Wika nga ni Zain na nasa likuran na pala nito. Nagulat naman si Vanessa sa offer ng lalaki na akala niya ay nagbibiro lang ngunit mukha namang hindi. Babayaran? Anong trabaho ba? Tila naputulan ng dila si Vanessa sa sarili niyang tanong. Hindi niya alam kung paanong bigla siyang nakaramdam ng takot. Be my girlfriend. I want to pay you. And be my girlfriend. Gulat naman si Vanessa sa sinabi ni Zain. Tila kasi nasisiraan na ito ng bait para sabihin ng mga bagay na yun. Excuse me lang po Hindi naman sa pangbabastos pero being a girlfriend means something at hindi yun mababayaran ng pera. Wika ni Vanessa dito. Agad namang nagkagulatan ng mga beki noong tumili ang isa at ayun, sabay-sabay na nga silang nagtilian. Akala ko ba you need money? Tumango naman si Vanessa sa tanong ng isang lalaki. Oo nga pala, kailan pang umpisa? Magkanong sweldo? Tanong na wika nga ni Vanessa, ngunit agad siyang natigilan kahit ang mga beki sa sinabi ni Zain na sweldo. $250 a month. Wika nito na tila hindi problema ang pera. $250 a month? Kahit yata bata hindi papayag dyan Wala naman kasi akong makukuha na benefit sa pagiging girlfriend mo kung hindi pera lang. Sabi nga ni Vanessa na para bang hindi nga naintindihan ang nais sabihin ni Zain. Kaya naman napailing si Zain at pagliliwanag nga nito, $250,000 a month. Marahas na ipinilig ang ulo ni Vanessa kay Zain at gulat na napanganga. Seryoso ba? Kasi kung oo, OMG, go na ako dyan. Kailan ba mag-uumpisa? Ang tagal naman. Nagmamadaling wika na nga ni Vanessa. Hindi naman napigilan ng mga itong matawa habang pinagmamasdan si Vanessa. Napalingon pa nga siya sa mga beki at saglit na nahihiya dahil kaka-hire lang sa kanya. Ngunit heto naman
ay papasok na yata sa bagong trabaho. Huwag mo kaming tignan ng ganyan, Vanessa. Oo na, pumapayag na kami sa tama ng trip niyong dalawa ni Sir Zain. Pero magtatrabaho ka pa rin dito. Lakas mo makakonsensya eh. Natatawang wika sa kanya at agad naman siyang malaking ngumiti at nagpasalamat. Bumalik na ulit siya sa kanyang trabaho sa pagsaserve na minsan ay may nagtatanong kung pwedeng itable si Vanessa, ngunit pilig ng ulo at iling ang sinasagot niya. Mabuti, nangalang din at friendly ang ibang waitress na katulad niya at tinutulungan nga siya sa mga bagay na hindi niya naman gamay. Meron pa nga siyang nakita na isang waitress na malakas na sinampal ang isang customer. Makalipas ang ilang oras na pabalik-balik sa counter, ay sa wakas, nag-end na ang kanyang shift at nagkapagpalit na nga siya sa iba niyang kasama. Saglit muna siyang naupo sa loob at nagpahinga. Pumasok naman ang isang Becky at sinabi na pwede naman siyang umidlip kung gusto niya. Ngunit sa gitna ng tsikahan nilang dalawa ay pumasok bigla si Zain. Mamayang gabi, pupunta ako dito to pick you. Do you have any plan? Agad naman na tumayo si Vanessa. Nag-excuse na nga rin naman kasi yung Becky dahil kailangan daw nila ata ng privacy. Tumili pa nga ang Becky bago umalis at nag-suggest pa nga, "Girl, 5 anak ka agad." Balak ko sana na umuwi sa amin. Siguro naman, kaya ko nang tustusan sila mama. Ayoko nang tumira sa ilalim ng bangketa kahit doon ako lumaki. Gulat na napalingon si Zain kay Vanessa na sinabi kung anong buhay at hirap ang dinanas niya. Nagkukwento nga si Vanessa ng nangyari sa kanya. Then, we should head to your home first and we will find some place you guys can live. Seryosong wika ni Zain na ang iniisip ni Vanessa ay biro lamang. Sabi nga nito, "Hindi na kailangan, Zain. Enough na yung magtatrabaho ako sa'yo. Sobra-sobra na siguro yun." Pero mapilit nga talaga si Zain at sinabi nga hanap din agad sila ngayon. Doon ay agad namang sumakay na sila sa sasakyan at pinaanda rito ni Zain. Makalipas ang ilang minutong biyahe ay agad na nakarating nga sila sa bahay ni Vanessa. Noong una ay tinanong pa nga siya ni Zain kung tama ba sila ng pinasukan na lugar. Hindi naman makapaniwala si Zain at muling tinanong si Vanessa kung nasa tamang lugar pa rin ba sila. Dahil na nga rin sa tingin ng tao sa paligid at bulungan ay agad siyang nagparinig. "Paano ba yan? Ako naman laman ng chismis nyo. Hindi kano ito, kinokorek ko lang kayo." Pagpaparinig ni Vanessa sa mga ito at agad na hinila si Zain. Noong tuluyan na nga sila ni Vanessa na nakarating sa bahay nito, ay gulat na bumungad ang kanyang ina na nagulat din kay Vanessa at sa kasama nito. "Diyos Santos, Vanessa, akala ko naman may dala kang kung ano. Bakit? At saan mo nakuha itong lalaking kasama mo, Aber? Hindi naman mo kung masamang tao, kaya halika na at pumasok na kayo. Malilintikan ka talaga ngayon sa akin, Vanessa." Pagbabanta nga ng ina ni Vanessa sa kanya. Siya naman itong kinabahan dahil alam niyang masakit ang pingot ng ina kung sakali. "Kakausapin ko lang po ang anak ko." Ngiting wika nga ng ina nito kay Zain na ngayon ay nakaupo nga na sa sala. Agad silang nagtungo sa loob ng kwarto at agad na pinagpipipingot ang anak. "Nak naman, di ba sabi ko sa'yo na kahit anong mangyari hindi ka manghahamak ng kapwa?" Malungkot na wika ng ina nito sa kanya. Agad naman niyang pinaliwanag na hindi siya nang hamak dahil ang mismong lalaki ang nag-offer na bagay na hindi naman niya tinanggihan. "Grasya na kasi ang lumapit, ma. Bakit ko tatalikuran? Maghahanap daw tayo ng bahay na lilipatan niyo. Dala naman namin yung kotse niya at sa kaunti ng gamit natin, kaya na nga rin siguro yon ng isang bitbitan." Masayang wika ni Vanessa sa ina na napangiwi naman sa kanya. "Ako, nak, basta masaya ka sa ginagawa mo, susuportahan kita. Pero kung hindi ka naman masaya, huwag mong ipilit, ha?" Wika ng kanyang ina at agad niya naman itong niyakap. Iba talaga ang pag-aalala ng isang ina. Kaya naman,
Kahit anong mangyari, hindi niya magagawang ipagpalit ang kanyang ina sa kahit na sino man, lalo na ang kanyang nag-iisang kapatid. Masaya ako, Ma, kung ang bawat ginagawa ko ay para sa inyo. Hindi ako magdadalawang isip na magtrabaho kahit magkanda kuba-kuba pa ako. Agad namang niyakap siyang muli ng ina at mas mahigpit na ito kumpara kanina. O siya, bumalik na tayo sa labas at baka hinihintay ka na ng manliligaw mo. Wika ng ina ni Vanessa at siya naman ay walang ibang nagawa kundi ngumuso na nga lamang at hindi na magsalita. Alam niya kasi kontrahin lang siya ng ina niya. Pasensya ka na kung natagalan. Kinakausap ko pa kasi ang anak ko kanina. Ano bang may paglilingkod ko sa'yo? Formal nga, natanong ng ina ni Vanessa. Tila ba naging ibang tao ito at naging mas professional? Agad din namang tumayo si Zain at sinabi ang kanyang sadya. Ang kanilang sadya. Ay nako iho, hindi na kailangan. Masaya na akong nandito kami nabubuhay ni Vanessa kasama ang kapatid niya. Wika ng ina ni Vanessa. Ngunit, Zain insisted at sinabing kung hindi tatanggapin ng ina ni Vanessa ang alok niya, ay pipilitin niya ito. Kaya naman ay walang nagawa na nga ang mga ito kundi pumayag sa gusto ng lalaki. Hinakot na nga nila ang gamit ng dalaga. 30 minutos ang ginugol nila bago tuluyang natapos at doon ay agad naman silang pumasok sa kotse. Ang ina naman ni Vanessa ay pinagmamasdan siya na ngayon ay nasa harapan katabi ni Zain na nagde-drive. Umamin nga kayo sa akin? Magnobyo at nobya ba kayo? Tanong bigla ng ina ni Vanessa. Opo. Hindi ma. Sabay pa nga nilang sabi pero magkaiba ang sagot. Sabay na sagot ng dalawa. Dahil kilala niyang maloko, ang anak ay mas naniwala na nga lamang siya sa isang Ginoo na handa silang tulungan makaahon sa buhay. Hindi naman ako mangmang at dumaan na rin ako dati sa ganyan. Magnobyo at magnobya kayo. Naku ka talaga Vanessa, malilintikan ka na talaga sa akin. Sinabihan kita na ipakilala mo ng formal kung sakali, di ba? Dahil kasalukuyang umiinom ng tubig si Vanessa, ay hindi niya napigilang mabuga ito kay Zain. Dahil preoccupied ang utak ni Zain sa pagdadrive, ay kusang kumilos ang kanyang kamay at kumuha ng tissue sa gilid sabay pinunas nga ang labi ni Vanessa kahit hindi niya ito gaanong kilala. Be careful next time. You might spill it on your clothes. Paalala nga ni Zain kay Vanessa na tanging tango lamang ang nagawa. Hindi niya inaasahan sa kanyang pagtahimik ay ang pag-ingay naman ng kanyang ina. Hay nako ma, paniwalaan mo ang gusto niyo paniwalaan. Wika ni Vanessa at nanahimik na. Ganun din naman ang kanyang ina na nanahimik na nga lang din at hindi na nga nagsalita. Sa kabilang banda naman ay si Zain na hindi maiwasang mapangiti. Sa isiping matutuwa si Vanessa sa bahay ng kanyang nakita. Napakaganda at sakto lamang para sa isang pamilya. Hindi naman ganoon kalayuan ang bahay na binili niya para sa kanila. Isang village lang kasi iyon. At halos karamihan ay mga kaibigan na walang asawa at may asawa ang nakatira doon. Exclusive house for them and their families. Sigurado ka ba dito? Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo, Zain. A man who does not do relationship, biglang magkaka-girlfriend? What? You even paid someone to be your girlfriend. What a lunatic. Wika ng kaibigan niya sa kabilang linya. Noong nakarating nga sila sa village, ay agad niyang pinarada ang kanyang sasakyan at doon ay agad siyang iginaya ang mga ito na bumaba. Tila nasisiraan na ng bait si Vanessa sa nakikita. Hoy Zain, hindi naman bahay to kundi mansyon. Sus Ginoo, ganun ka pala kayaman? Wika nga ni Vanessa at napahawak pa sa dibdib noong makita ang pintuan na may doorbell. Masaya naman si Zain na pinagmamasdan ng mga ito na hinahaplos pa ang pader dahil na nga rin sa ganda at kinis nito. Maraming salamat talaga iho. Ano bang kailangan namin gawin para masuklian namin itong kabutihan mo? Hindi naman makapaniwala sila na naging sagot
ni Zain. Akin na lang po yung anak niyo, tita. Bigyan niyo po ako ng basbas na asawahin ang anak niyo. Tila mababaliw na nga talaga si Vanessa. Ngunit agad naman siyang pumagitna sa mga ito at dala ng pugso ng damdamin. Zain, saglit lang. Akala ko ba girlfriend? Bakit may asawa ka lang nalalaman dyan? Gulat na tanong nga ni Vanessa sa lalaki. Ayaw mo ba? Okay lang naman. I can wait to your decision, Vanessa. Siguro, 3 days is enough. Wika ni Zain, ngunit tila na offensive Vanessa sa isiping ang lalaki ang nagbayad ng bahay na tinitirahan nila ngayon, kaya hindi imposibleng palayasin sila ni Zain if ever. Nagpaalam naman na si Zain at katabing bahay lamang niya ang mga ito. Agad naman na silang pumasok at nahiya ang mga gamit nilang dala sa mga gamit na nasa loob nito. Tao na lang talaga ang kulang at kumpleto na nga ang bahay. They completed the puzzle. At tila sila nga ang missing piece. Agad nga na nahiga si Vanessa sa sofa at saglit na kinagalitan pa siya ng kanyang ina na dapat may manners at mayroon silang respeto sa mga gamit sa bahay. Ang kapatid naman niyang 10 taon pa lamang ay masaya naman sa bahay. 25 sa taong kasalukuyan si Vanessa. Hindi niya nangari na tuloy ang kanyang kurso na dapat ay kukunin dahil na rin sa kahirapan, ngunit hindi naman naging hadlang ang pinag-aralan sa mga trabahong pinasok niya. Salamat sa jeans, ma. Out of nowhere, nabigkas ni Vanessa. Ang ina naman niyang nasa harapan, nasa hapag at kumakain na nga rin ay nawirdohan sa anak. Tinanong kung gumagamit na ba ito ng pinagbabawal na gamot. Naman, sabi na nga lang nito sa biro ng ina. Kinabukasan, habang sukdulan sa inis ni Vanessa dahil na nga rin sa mga gamit niyang hindi na nga niya mahanap, ay bigla namang bumungad sa kanya si Zain na bagong ligo. At sabi nga nito, I almost forgot. Mabuti na lang naalala ko. Hindi ka nga pala kasama sa titira dito. Ikaw at ako, titira doon sa kabilang bahay. Seryosong wika nga nito. Saglit nga lang, Zain. Una, ang pinag-uusapan ay girlfriend mo lang ako. Tapos naging asawa. Tapos ngayon, live-in partner pa? Shutik, ang sakit mo sa ulo. Ayoko na, Zain. Isang araw pa lang binabaliw mo na ako. Wika ni Vanessa dito at tinalikuran na nga. Alam mo namang parte to ng trabaho mo, diba? I hired you, Vanessa. Kaya wala kang rason para tumanggi. I act for your sake. Sinabi mo pa nga sa akin na against ang mom mo sa contract. Kaya naman, umaarte pa ako. Hindi alam ni Vanessa kung paano at bakit nasasaktan siya sa sinabi ni Zain na umaarte nga lang talaga ito. Sorry, nakairid lang. Sige na, susunod ako mamaya. Tila walang ganang ang wika ni Vanessa at si Zain naman ay bumaba na nga. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nasaktan at nakalimutan na puro panlabas na kaanyuan lamang iyon ni Zain. Muntik ko na nga palang makalimutan. Ito na yung kontrata. Biglang muling sulpot ni Zain at wala namang nagawa si Vanessa kundi pumirma at hindi na binabasa pa ang kung anong nakasulat sa kontrata. I will give you the copy right away. Wika nga ni Zain. Hindi nakatakas sa paningin ni Vanessa ang sumupil ng ngiti sa labi ni Zain. Agad naman niyang winaksi sa isipan niyon at nag-ayos na nga ng damit bago tuluyang naligo. Sa sala naman ay agad siyang naupo at kinuha ang remote. Saglit na muna siyang nanood habang ang kanyang ina naman ay nagluluto. Ma, bakit naman hinahayaan mo si Zain na basta-bastang pumasok sa kwarto ko? Babae ako, lalaki siya. Paano kung naisip namin gumawa ng kababalaghan? Hindi ka po ba nag-aalala? Hindi naman siya nilingon ng ina. Alam mo, Vanessa, malaki ka na. Kung sa tingin mo naman, hindi ka magsisisi sa ginagawa mo, walang problema. Tsaka, nobyo mo naman siya, di ba? At ayun nga kahapon, hiningi pa ang basbas ko. Hindi ba nakakatuwa na nagawa niyang sabihin yun sa amin mismo? At pinuntahan pa kami. Hindi naman makapaniwala ng wika ng ina
na tila ba natutuwa pa sa nangyari. Sa bagay, bakit ba naman kasi ako nagtanong sa iyo, ma? May karapatan ka namang hindi siya papasukin. Kung papalayasin naman niya tayo sa bahay na to, edi umalis tayo. Agad namang nalungkot ang ina ni Vanessa na sana pala ay hindi na nga lang niya sinabi yung kanina. Malakas na doorbell naman ang narinig nila kaya napabalikwas ang dalawa. Akala naman ni Vanessa ay kung sino na. Ang makulit na si Zain lang pala ulit. Good morning. Sorry, nandito ulit ako. Gusto ko lang ibigay ito sa mom mo. Yung bahay at ang lahat-lahat ay nakapangalan na sa inyo. Yung water, electricity, bayad na. The village makes it all free. Wika nga ni Zain na nagbigay gulat naman sa kanya. Hintayin mo na lang na singilin kita. Hindi naman kita papahirapan sa bayad, Vanessa. Also, may interest din ang bawat babayaran mo. So, malaki-laki yon kung pagsasamahin. Wika nga ni Zain. Noong agad itong bumalik at nagpaalam na. Hindi niya alam kung saan kukuha ng ganoong kalaking pera. Siguro ay tatanda pa siya at puro na puti ang buhok niya bago niya ma-fully paid si Zain sa 1 bilyon na iyon. Nakasimangot na pumasok si Vanessa sa loob na agad namang napansin ng kanyang ina na malaki naman ang ngiti habang hawak ang papel na tila ba bagong labas na sanggol. Kinuwento ng ina niya kung paanong wala na silang babayaran sa lahat. Naka-daily grocery ang mismong bahay nila na mayroong sariling butas upang doon ay agad nauurong ang mga pagkain na kinuha nila. May sariling mall ang village. Lahat na ay tila nandun. Ang saya man, no? Oo nga po pala, lilipat na ako sa kabilang bahay. Agad na tumango ang ina niya na parang mas alam pa na mangyayari iyon kaysa sa kanya. Grabe, hindi ka man lang tututol ba, ma? Sakit mo naman sa heart, aalis na nga ako eh. Para bang pinubugaw mo ko. Wika nga ni Vanessa ngunit agad naman siyang niyakap ng ina at sinabing mag-iingat siya. At huwag magdadalawang isip na sumigaw kung kailangan ng tulong. Nakalipas ang ilang oras, noong tuluyan nang nakalipat si Vanessa sa kabila ay hindi niya naman inaasahan. Iisa lamang ang kanilang kwarto. Tila ba binuhusan siya ng malamig na tubig noong kanyang ipinalibot ang paningin at talagang iisa lamang ang kwarto nilang dalawa, ni Zain. Naglakad naman papunta si Vanessa sa couch at agad na naupo. Required ba talaga na iisa lang ang kwarto natin? Tanong nito kay Zain na bigla namang natigilan sa ginagawa at nilingon nga siya. Yes, does it have a problem with you? Pabalik namang tanong ni Zain na parang wala namang problema sa ganoong setup nila. I mean, hindi naman sa maarte ako ah. Hindi lang ako komportable na matulog na mayroong katabing ibang tao. Wika ni Vanessa na tinanguan naman ni Zain. Hindi niya tuloy maintindihan kung anong ayaw ng babae at hindi pa straight to the point ang nais nitong sabihin. Puro paligoy-ligoy pa nga. Hindi naman ako dito nagtatagal. So, basically, the bed is all yours. Tanging naisambit na nga lamang ni Zain dito at tinalikuran na nga siya. At mga alis na nga siya noong magsalita pa nga si Vanessa. Ako lang mag-isa dito? Wika nga nito sa isiping baka naman mamaya ay may kung sinong pumasok at manloob o multong hindi matahimik ang kaluluwa. Bakit? Gusto mo akong katabi? Wika naman ni Zain sa mapaglarong tono. Natigilan tuloy si Vanessa kaya naman agad siyang kinabahan. Oo! I mean, hindi. Baka kasi ano eh. Ay, nako naman. Huwag na nga, umalis ka na nga, nakakainis kang kausap. Nauutal-utal pang ang wika ni Vanessa at mabilis na tumayo upang itaboy si Zain na natatawa pa nga sa sinabi nito. Hindi niya alam kung paanong ang lakas ng dating ni Zain pagdating sa kanya. Noong tuluyan nang nakaalis si Zain, ay agad namang nagtungo si Vanessa sa kwarto nila at doon siya nga nag-alone moment. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang naisipan niyang magdrama. Bigla kasi siyang nag-overthink kung baka
Bigla na lang siyang sumbatan ni Zain sa mga tinulong nito sa kanila if ever na terminated na nga ang kanilang kontrata. Hindi rin nawala ang iba pang issues ni Vanessa sa buhay. Ay nako, ewan ko ba kung bakit ganito tong nararamdaman ko? Fresh from sweldo naman ako, galing sa asa-asawa ko kunwari. Pero at the end of the day, pagod na lang ang natira sa akin. Hindi ko naman maatim na sabihin sa asawa ko. Lalo na at malinaw naman na palabas lamang lahat. Sa tingin mo, self, nagre-rebelde ka na ba? First time mo lang magreklamo eh. Kausap nga ni Vanessa ang sariling refleksyon sa salamin. Basta isipin mo na lang, nasa mabango at malambot na higaan ka. Pati na rin ang mama mo at kapatid mo. Hindi ka na dapat mag-alala sa bawat oras na baka kagatin sila ng surot o kung anumang insekto sa dati naming bahay. Muli niyang wika sa refleksyon niya sa salamin. Kanina pa pinapractice ni Vanessa ang salitang asawa na kanya namang gagamitin na tawag kay Zain sa susunod. Asawa ko. Kahit kasi anong tanggi niya ay alam niyang si Zain at si Zain ang masusunod. Dumaan ang gabi sa hindi inaasahan ni Vanessa na pangyayari. Umuwi si Zain ng lasing. He was freaking hopeless. I got dumped. Pagkatapos kong magtiwala, tapos lolokohin lang ako, wika ni Zain noong bumungad sa pintuan si Vanessa. Hindi niya alam ang pinagdaraanan nito. Nasasaktan siya na makita siyang ganito, na para bang nasasaktan ang lalaki. Hindi mahirap gustuhin si Zain. He was a walking red flag with standard. Hindi nga rin siya sure kung red flag ba talaga itong lalaki o para sa kanya ay mali ang kanyang akala. Sabi na nga lamang nito sa lalaki, "Come on Zain, pumasok ka na. Hindi ko naman alam ang issue niyo ng girlfriend mo." Maybe she has a reason. Wika ni Vanessa kay Zain na agad namang bumitaw sa kanya dahil mali naman ang sinabi nito. A girlfriend? I don't have a girlfriend. Lalo na, I am with you. I can't cheat on you. Si Vanessa naman ngayon ay naluloka sa sinabi ni Zain. Para bang hindi na sila nagkakaintindihan dahil mali ang understanding nila sa isa't isa. Wait nga, masakit itong ulo ko eh. Sa alak tapos ikaw naman, lalo mong pinapasakit. Wika ni Zain kay Vanessa na agad naman siyang binitawan at nakapamewang na nga lamang na tinitignan siya. Ikaw itong umuwing lasing. Hopeless. Tapos ako pa tong nagpasakit sa ulo mo? O ay di bahala ka na sa buhay mo. Umakyat ka sa kwarto ng mag-isa. Tapos, enjoy yourself. Alis na ako. Sa sala na nga lang ako matutulog kasi baka pasakitin ko na naman ang ulo mo. Wika nga ni Vanessa sa sarkastikong tono at nilayasan na nga si Zain. Literal na natulog nga si Vanessa sa upuan. Si Zain naman, sa kabilang banda ay agad na naligo just to turn down the heat he was feeling. As he saw Vanessa's inviting lips, habang nagsasalita nga ito, meron nga itong kissable lips. It's just her lips, pero parang mababaliw na ako. Wika nga ni Zain habang nasa ilalim ng shower at naliligo. Sa kabilang banda naman ay si Vanessa na nasa sala ay hinayaan ng sarili na antukin habang nakatingin sa kawalan. Hindi niya gustong makatabi si Zain. Sakto naman na noong natapos na nga si Zain maligo ay saglit na bumaba ito to check Vanessa out. At nandun nga siya. Malalim ang tulog, kaya naman agad nga niyang nakuha ito bilang opportunity para nga iakyat nga siya na para bang newlyweds. Agad naman niya itong dinala sa taas. Mabigat ito pero hindi naman problema yun. Dahan-dahan niya itong inilipat sa higaan at kumuha pa nga ito ng comforter para nga makumutan ng babae. Hindi nga tila na-realize ni Zain na unti-unti na nga palang lumalambot ang kanyang puso para kay Vanessa. Bahagya pa itong gumalaw at nagunat na ikinangiti naman ni Zain.
He was freaking adoring her, every move. Yung parang pagka-careless nito, the way she walks and talk, lahat ay parang ang gustong-gusto niyang masaksihan. Alis na muna ako, baka maging makasalanan pa ako sa gagawin ko. Kapag gising na lang kita, sisingilin. Wika nga ni Zain noong natigil siya dahil paunti-unti na nga siyang lumalapit kay Vanessa. Agad din naman siyang umalis at iniwan na nga ang babae. Kinabukasan, ay agad ngang napabalikwas ng bangon si Vanessa. Noong sa kanyang paggilid, ang inasahan nga niya ay malalaglag siya ngunit hindi nangyari. Gulat nga niyang ipinalibot ang kanyang tingin. Sa paligid at doon ay nakita nga niyang wala siya sa sala kundi sa kwarto. Saktong akmang sisigaw na nga siya. Noong nakita niyang hindi naman siya nakahubad at mayroon pa rin damit, naging assuming lang siya sandali. Naalala niya tuloy ang sinabi ni Zain na everything he did is just for the contract. Kaya naman imposibleng si Zain ang naglipat sa kanya sa higaan. Ang nasa isip na nga lamang ni Vanessa ay baka naalimpungatan nga siya at doon ay kusa siyang lumipat mag-isa patungo sa higaan. Dahil wala din naman siyang gagawin ay agad nga siyang nangapit bahay sa kanyang ina na walang ginawa kung hindi magdilig ng mga halaman nito sa hardin. Akala niya noong una ay kung sinong kumakanta ang nasa loob. Ang kanyang ina lang pala. Good mood ka ata ngayon ah. Anong meron at malaki ang ngiti mo sa labi? Tanong na wika nga ni Vanessa sa ina na sinabing natutuwa lamang siya sa kanyang buhay ngayon at hindi akalaing hindi talaga siya nananaginip. Tanging buntong hininga na nga lamang ang nagawa ni Vanessa na hindi naman nakatakas sa paningin ng ina. Noong tinanong naman siya nito ay agad siyang nagsabi na wala lang iyon at baka napagod lang siyang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi naman na nagtanong pa ng kung ano ang ina at binalik na nga ang atensyon sa ginagawa. Pumasok naman na ng tuluyan si Vanessa sa loob at doon ay agad siyang naupo sa couch. Hindi niya pa nga napansin kung sinong natutulog sa malayong sofa. Napa-second look nga lamang siya noong makita na nga si Zain iyon at mahimbing na natutulog. Mabilis pa nga sa break time sa school na tumakbo si Vanessa patungo sa ina. Doon ay agad niyang tinanong kung paanong napunta si Zain sa couch na ngayon ay natutulog na nga. Akala niya ay nagbibiro lamang ang ina noong sabihin sa kanya na nandun si Zain dahil nagsumbong na inaway siya. Sinabi niya sa'yo na inaway ko siya at pinalayas kaya dito siya natulog? Siya kaya itong umuwi ng lasing tapos kung ano-ano pang sinasabi ma? Pagdespensa nga ni Vanessa sa sarili. Siya naman itong kinagalitan ng ina at sinabing huwag masyadong maingay dahil natutulog daw si Zain. Sa sobrang inis ni Vanessa ay wala na nga siyang ibang naisip kung hindi ay sugurin si Zain na mahimbing na natutulog. At pagdating nga niya, malapit dito. Hoy, tumayo ka nga dyan lalaki. Ako napipikon na ako sa'yo ah. Wala na akong pakialam sa pinag-usapan natin. Dahil sinabi mo naman na naglayas ka dahil pinalayas kita. Pwes, ngayon lumayas ka na sa bahay. Total ako naman ang soon-to-be wife mo. Kaya may karapatan ako sa bahay na to. Gigil nga na wika ni Vanessa sa lalaki. Napupungas-pungas pa. Hindi naman nakaramdam ng takot si Zain. Humikab lamang ito. Tumitig sa babae. At tinignan nga kung ano ang reaksyon nito. Pero tila hindi naman siya naapektuhan. At sabi pa nga nito, tapos ka na? Kakagising ko lang Vanessa. Would you please let me have some time to analyze kung anong nangyayari? Nagpapalambing ka lang naman eh, mamaya na. Wika nga ni Zain na hindi mo mawari kung nagbibiro ba o nangaasar. Dahil naman sa galit ni Vanessa ay hindi na nga niya napag-isipan ang kanyang naging aksyon at nabastusan sa sinabi ni Zain. At sabi nga nito, hindi ako nagpapalambing sa'yo. If that's what you think, gusto ko lang linawin sa'yo na never kitang pinalayas kagabi. At tigilan mo na nga yung pagsisip-sip mo sa mama ko at pag-iimbento ng mga kung ano-ano. This is all part ng agreement na ginawa natin.
Akala mo ba nakalimutan ko yun? Pero wala naman sa agreement na pwede mo akong siraan sa magulang ko. Wika nga ni Vanessa na nanggagalaiti pa rin sa galit. Come on, Vanessa. Ginujoke lang kita. Hindi mo naman kailangan gawing big deal to. Wika nga ni Zain. Agad naman siyang nakatanggap ng malakas na sampal galing kay Vanessa. At nag-echo pa nga ito sa buong bahay. Ano? Sinasabi mo ba na ginagawa ko lang na big deal to? Sana naman, Zain, umayos ka kasi sa biro mo. Hindi naman sa lahat ng oras nakakatuwa ka. Nakakapang-init ka ng dugo. Galit nga ng wika ni Vanessa sa kanya. At agad na tinalikuran nito. Ang ina naman ni Vanessa, nakararating lang, ay nakita ang pagsampal ng anak sa nobyo. Gulat nga na tumigil sa paglalakad. Sinampal mo ko? Hindi makapaniwalang wika ni Zain. Agad naman na hinarap ni Vanessa to at nakapamewang pa nga. Palaban? Oo, bakit? Sinampal kita para magising ka na hindi lahat ng... Agad na napatigil si Vanessa sa sinasabi nito noong inis na humakbang si Zain at ang pagitan nila ay kaunti na nga lamang. Bahagya pang ang inilapit ni Zain ng mukha. Nang ano? Say it, Vanessa. Hindi naman makatingin ng diretso si Vanessa dito dahil sobrang lapit na nga nila sa isa't isa. Paano ako makakapagsalita ng maayos kung sobrang lapit mo sa akin? Lumayo ka nga. Wika ni Vanessa sa lalaki na malaki naman ang ngisi. Bakit hindi ko naman tinatakpan ang labi mo ah? I still didn't claim your lips, Vanessa. Wika ni Zain kay Vanessa na agad namang naglandas ang mata sa labi ni Zain na tila tinatawag siya. Hindi ako komportable sa ginagawa mo, Zain. Sa totoo lang, nakakainis ka sa bawat oras na lumilipas. Gustong-gusto kitang ibaon sa lupa kung may pagkakataon. Wika ni Vanessa kay Zain. Ngunit noong mapansin nila na parang may matang pinagmamasdan sila, ay agad naman silang naghiwalay. Papalayasin mo ba talaga ako? Seryoso ka ba? Nagmamakaawang patanong na wika ni Zain kay Vanessa. Nabumuntong hininga na nga lamang at sinabihan si Zain na bahala na ito sa buhay niya. Dahil naman walang ibang pupuntahan si Vanessa, ay napagpasyahan nga niya na lamang na pumasok sa trabaho. Doon ay agad naman siyang sinalubong ng mga Becky at sinabing welcome sila always. Gulat pa nga siya noong binati rin ng mga Becky ang taong nasa likod niya na hindi niya naman alam na susundan siya. Bakit ka pa sumunod? Taray nga ng wika ni Vanessa habang naglalakad patungo sa kabilang side para magbihis. Agad namang pumasok si Vanessa sa loob ng kwarto para makapagbihis na nga kahit naramdaman nga niyang may kung anong presensya sa likod niya pero hindi na nga niyang nagawang lingunin pa at prenteng tinanggal ang kanyang damit. Are you seducing me, Vanessa? You can't. And I am sorry but I am not interested to your uncurved body. Wika ni Zain kahit na kasinungalingan lamang ang lahat ng to. Alam niya, ang totoo, na mayroong kung ano-anong boltahe ng kuryente ang nararamdaman niya ngayon sa kanyang buong katawan. Hindi niya mapigilan, mapatap ng paa dahil na nga rin sa nararamdaman niya. Agad nagulat na napalingon si Vanessa dito. Lumabas ka nga, nakita mo namang dressing room to, Zain, diba? Sigaw ni Vanessa at tinatakpan pa nga ng damit ang kanyang katawang hubad. Ngunit dahil sa ngisi ni Zain at sa sinabi ay kusang nawala ang damit sa kamay ni Vanessa. At nakita nga tuloy nito ang shape ng katawan niya. Agad namang nilihis ni Zain ang kanyang tingin upang hindi makita ang kabuuan ni Vanessa. At wala nang nagawa si Vanessa kaya wika na nga lamang nito. Ikaw lang ang unang lalaki na nagsabing hindi ako kaakit-akit, Zain. Look at me, kung hindi ka lang nagkamali sa sinabi mo. Matapang na sabi nga nito. Mabuti na lang nakalock naman ang dressing room. Wala ding CCTV sa loob nito kaya wala namang ibang makakakita. Wear a shirt, Vanessa. Hindi magandang nakahupad sa harapan ko. Babae ka. Sigaw nga ni Zain na nagtitimping makagawa ng kasalanan.
Iniinsulto mo kasi ako, Zain. Ikaw ang may kasalanan nito. Ngayon, tignan mo ako. Simula ulo hanggang paa. Wala na nga lamang nagawa si Zain, kundi lumingon doon at nakita nga niya ang itsura ni Vanessa ngayon. Hindi niya alam kung paanong nasira ang kanyang focus sa pagpapakalma sa sarili. Bigla na lang ang halimaw sa katawan niya ay kumawala. At pinipigilan nga niya ito. Naglakad pa nga si Vanessa papalapit kay Zain. Mabuti na nga lamang at nakasuot pa rin ng panloob si Vanessa. Fine, talo na ako. Now, let me touch you. Wika nga nito. Napangiti naman si Vanessa. At sabi nga nito, pakiusapan mo muna ako, na parang nang-aasar pa nga. Hindi niya alam kung part pa rin ba sa pangako niya na hindi magpagamit sa lalaking nag-alok ng kasal sa kanya just for fun or para sa kontrata lamang. Nang biglang, make it quick, agad naman na tumango si Zain at sinulit na nga niya ang pagkakataon na yon. Ngayon nga ay magkaamoy na nga sila. Hindi naman mapigilan ni Zain ang kanyang sarili na mapangiti nang maalala nga niya ang kanilang ginawa at parang nakaka-addict nga ito. At dagdag pa nga nito, sisingilin muna kita saglit ng interes sa utang mo sa akin. Wika ni Zain at agad na nilapitan si Vanessa na naguguluhan naman sa sinabi ng lalaki. Agad na inilagay ni Zain ang kamay ni Vanessa sa kanyang bato at siya naman itong siniil ng halik ang dalaga. Dahil na rin sa kanilang posisyon ay mas madaling napailalim nga ang halikan nila na halos tumagal nga ng 3 minuto. Agad namang naunang bumitaw si Vanessa dahil may trabaho pa nga siya nga asikasuhin. At sabi pa nga nito, tama na nga to Zain, ang hali mo. Suway nga nito sa lalaki noong hinila pa siya pabalik at akmang muling hahalik ngunit agad din naman niya itong pinigilan. Pangungulit pa nga ni Zain kay Vanessa, ang ganda mo kasi, bilis last na. Ngunit tulad kanina ay tinulak nga lang siya ng mahina ng babae upang tumigil nga ito. Alam mo napakabolero mo. Pakibalik na nga yung masamang ugali ni Zain. Gaano ba kasarap tong leg ko para magbago ka bigla, Zain? Kaloka ka? Oh, ano, part 3 nito ng kontrata, di ba? Pangaasar ni Vanessa sa lalaki. Tumawa naman ito sa kanya. No, terminated na ang contract. I did it last night. Magpapakasal tayo dahil gusto natin. Hindi dahil sa kontrata lang. If you want me to still pay you, I will do. Pero, wala akong pakialam sa pera ngayon. Wika nga ng lalaki. Samantalang si Vanessa naman ay naguguluhan pa rin. Nagpaalam na nga lamang ito dahil kailangan na nga niyang magtrabaho. Nang matapos nga ang trabaho ni Vanessa, agad naman niyang binalikan si Zain na nakatulog na nga pala sa pwesto nito. Natatawa naman niyang niyugyug ang braso nito at gulat na nagising. Agad naman din silang umuwi dahil inantok na nga si Zain. Kaya hindi na nagawa nitong halayin si Vanessa na naghihintay lamang din sa lalaki. Ngunit sa araw na hindi nila inaasahan, sa araw na ang tanging nais lamang niya ay pahinga, doon pumasok ang eksena ng isang bruha na hindi niya akalaing makukuha ang buo niyang gigil. Sabihin na nating makalipas ang 5 linggo ay gulat na nagising na nga lang si Vanessa na mayroong ibang babae sa loob ng mansyon. Gising ka ba, Vanessa? Samahan mo kami rito para makilala mo man lang ang kapatid ng kaibigan ko. Wika ni Zain kay Vanessa, napaismid naman na pinagmamasdan ang kabuuan ng babae. Tama ba itong behavior mo, Zain? Nagpapapasok ka ng babae sa bahay without my consent? Ramdam ni Vanessa ang kakaibang agenda sa babae. Tila ba hindi magandang mangyayari kung patuloy na makakasama nila ito? Parang 100% flirt. Kapatid naman siya ng kaibigan ko, Vanessa. So she was basically my friend. Wika ni Zain kay Vanessa na mukhang mayroong multong usok na sa ilong. Hindi niya kasi gusto
na nagagalit si Vanessa lalo na at ayaw niyang maging dahilan ng ikinagagalit nito. Hindi naman sa pangbabastos, miss. Pero may asawa na tong lalaki na to. Kung hindi mo alam na mag-asawa na kami, pues ngayon alam mo na. Now, stop touching my man. O hindi ako magdadalawang isip na gawing first ever collection ng kamay ang kamay mo. Matapang na wika ni Vanessa na may halong pagbabanta. Hindi niya naman mapigilang magselos if ever na makita niyang may ibang humahawak kay Zain. Grabe naman tong girlfriend mo, Zain. Napaka-possessive. Pang-ilan na ba tong babae mo na hiniwalayan mo because of their stupidness? Pagpaparinig pa nga ng babae kay Vanessa habang kausap si Zain. Well, maybe they all had a reason. I mean, baka hindi sila hiniwalayan ni Zain because of their attitude. Baka kasi mayroong isang linkis sa lalaking pagmamay-ari ng iba. Tama ba ako? Matapang na sagot ni Vanessa sa babae at umupo sa tabi ni Zain. Oo nga pala, my dear Zain. Nagugutom ako. Pwede ba na ikaw ang magluto ngayon? Nagpapakyut na wika ni Vanessa kay Zain na agad namang kumagat sa pain. Nakabusangot pa nga ang babae na atid naman ni Vanessa na mas matanda sa kanya. Can't you cook for yourself? Tanong ni Zain pabalik kay Vanessa na nakabusangot naman, habang ang babae naman ay palihim na tumawa. Congrats! Nakuha nito ang gigil ni Vanessa. Sabi pa nga nito kay Vanessa, alam mo ba, na ayaw ni Zain nang inuutusan siya? Better do not step on the line, girl. Payo nga nito sa kanya. Hindi na nga nakapagtimpi pa si Vanessa at pumutok na nga ang kanyang galit. Alam mo din ba, na kanina pa ako naiirita sa pagiging pakailamera mo sa relasyon namin? Eh kung alam mo naman pala lahat about kay Zain, bakit hindi mo na lang siya syutain? Sa'yo na, saksak mo sa baga mo, o kaya lutuin mo si Zain tapos pansahog mo. Tutal, mukhang sarap na sarap ka naman eh. Galit na wika nga ni Vanessa sa babae. Si Zain naman ay gulat na napalingon sa pagtaas ng boses ni Vanessa. Hey, stop it! Suway nga ni Zain. Paiyak na kasi ang bisitang babae at halatang umaacting lamang ito. Stop it ka dyan. Sampaling ko yan, makita mo eh. Sabihin mo lang. At hindi ako magdadalawang isip na ilapat itong kamay ko sa mukha niya. Siyempre sigaw ng palabang si Vanessa at hinahamon pa nga si Zain na natigilan naman. Ito nga ang side ni Vanessa na ngayon lang nakita ni Zain. Na-shock nga ito. Vanessa, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Hindi ka ba nahihiya kay Zain? Ayan, nakikita niya ang totoong ugali ng girlfriend niya. Sigaw ng babae. Sige, ipapakita ko sa'yo ang sinasabi mo. Sigaw ni Vanessa at agad na malakas na sinampalang babae. Hinablot pa nga ang buhok nito at nginudngod sa upuan. Hindi naman makagitna si Zain dahil na nga rin sa matalim na tingin ni Vanessa noong sinubok niya. Ano ba? Baliw ka talagang babae ka. Hiwalayan mo yang si Zain. Kung hindi, magkakagulo tayo. Sigaw pa nga ng babae. Wow, kung makademanda. Napangisi pa nga ito. Between you and Vanessa, ikaw ang baliw. I saw everything. Walang buhay na wika ni Zain. Isusumbong kita kay kuya. Sisiraan kita. Until he hates you at masirang pagkakaibigan nyo. Malakas na sigaw nga ng babae ngunit nawala ang kulay sa kanyang mata nung ipakita ni Zain ang kanyang hawak na telepono at naka-on ang video nito. Go for it. Hindi ako magdadalawang isip na isend dito sa kapatid mo. I show no mercy. Ba gusto mo rin na sabihin ko sa'yo kung anong ginagawa mo sa kumpanya niya na hindi ka talaga niya tunay na kapatid. Dahil matagal nang patay ang kapatid niya. We both know kung ano talagang tunay mong muka. Wika ni Zain dito. Sabihin mo, hindi ako natatakot dahil hindi rin naman sa'yo maniniwala si kuya. Sigaw ng babae. Saglit na mayroong tinipa si Zain at itinaas ang telepono upang ipakitang ginawa niya. Sent and seen. Good luck. Nakawika ang sabi ni Zain at ang babae naman ay nagpapapadyak na umalis. Hindi naman din alam ni Vanessa ang gagawin. Kaya kung ano na lang lumabas sa bibig niya
ay ayun na lang ang sasabihin niya. You are a devil. Sana hindi mo na lang sinend. Wika ni Vanessa. Kibit balikat naman ang sinagot ni Zain at sinabing hindi niya kasalanan. Baka kasi kusang na demonyo itong kamay niya tapos gumalaw. Nakakaloka ka, Zain. Hindi ko alam na ganun ka kademonyo. Ikaw nga tong sinampal at sinabunutan siya eh. Bigla ko tuloy naisip na baka may gusto kang tunay sa akin. Sabihin mo na, Vanessa. Wala namang masamang mahulog sa kagwapuan ko eh. Wika pa nga ni Vanessa. Assuming mo naman, Zain. Tsaka for your information, tinapakan niya ang pagiging babae ko. Pagdadahilan ni Vanessa kahit hindi naman talaga. Kinabukasan, ay tinatawanan na lamang nilang dalawa ni Zain ang nangyari kahapon dahil na nga rin sa inaasahan naman ni Zain ang kaibigan na bibisita ay siya mismong pumunta rito. Ayusin lang ni Cyrus, Zain. Hindi ako magdadalawang isip na i-high kick si Cyrus kapag umuwi ka ditong may bangas. Pagpapaalala nga ni Vanessa kay Cyrus. Don't worry, I won't let mess my face. Tumango na sagot ni Vanessa at agad namang nagpaalam na nga si Zain. Hindi na rin naman alam ni Vanessa ang gagawin kaya naisipan niyang mag-jogging ng tanghali. Dahil na rin sa magkasama sila ni Zain sa iisang bahay, ay hindi naman maiiwasan na sabay silang umalis o pumunta sa isang lugar kaya magkasama na nga lang sila sa iisang sasakyan. Sure ako, nandito banda talaga yun, Zain. Nakita ko sa online na may shop sila rito. Wika ni Vanessa sa lalaki na kanina pa naiirita sa ginagawa ng babae. Naboboard talaga ako eh. Hintayin na lang kita sa baba mamaya. Wika ni Zain ngunit agad namang hinila ni Vanessa ang damit nito upang mahinto sa paglalakad. Hindi ka aalis until I said so, Zain. Hindi ko alam kung saang lupalop matatagpuan tong Gior na main branch na iiyak na ako. Wika ni Vanessa. Agad namang napabuntong hininga si Zain at nagtipa sa telepono. At inexplain na nga ng lalaki kung ano ang Dior. Sagot naman ni Vanessa, luxury brand? Diyos mio Marimar, ang mamahal naman pala nun, mabuti pa dito sa ukay-ukay. Wika ni Vanessa, noong nakarating naman sila sa bahay nila. Kasalukuyang nanonood sila Zain ng horror. Napakatahimik ng paligid at ang malakas na simoy ng hangin ay sumasamyo. Dahil na rin nilaban agad ni Vanessa ang damit na nabili niya, ay agad din naman niyang sinuot. Naririnig mo ba yon? I swear, may nagsasalita na talaga kanina. Wika ni Vanessa noong tuluyan nang natapos sila sa panunood at puno na ng takot ang lumukob sa katawan. Hindi naman maintindihan ni Zain ang trip ng isang to kaya naman sinakyan niya na lang. Narinig ko din, boses bata, humihingi ng hustisya. Wika ni Zain na nagdagdag takot naman kay Vanessa. Samantala, hindi naman umuwi. Noong minsang kinagabihan si Zain, mabuti na lang at mayroong telepono sa bedside nila at agad na hinanap ang number ni Cyrus. Sa kabilang banda naman, ay si Cyrus nagulat na napalingon sa telepono. Zain, Brad, hindi ko alam kung ano nangyayari, but you are calling me through your phone sa bahay mo. Tell me, sinong tumatawag sa akin? Nandito ako sa harapan ko. Nawala pa ng dalian lang lungkot sa mukha ni Cyrus nang nalaman nga niyang ginawa. Nang akala niya ay kapatid niya ngunit napalitan ito ng takot sa misteryosong tawag mula kay Zain. Hindi kasi alam ni Cyrus na live-in nga si Vanessa at Zain. Hindi rin naman kasi nila nakikita ang dahilan upang sabihin ito. Hindi mo alam? I am living with Vanessa. The girl I thought was fun to play with. Wika ni Zain. Natatawa naman si Cyrus habang pinagmamasdan ng kaibigan na si Zain. Oh, that woman. Let me guess. In love ka na, no? Tanong na wika ni Cyrus sa kaibigan na si Zain na bumuntong hininga naman. Hindi ko rin alam. Better to answer that woman. At nakakarindihan kapag nagalit. Wika naman ni Zain na agad namang sinagot na ni Cyrus na sana pala ay hindi na lang dahil ang malakas na bunganga ay agad na bumungad sa kanya. Hoy, walang yakang lalaki ka? Nasaan ka na ba? Bakit hindi ka pa umuwi? Kapag umuwi kang may bangas, susugurin kita at kahit ang hininga mo ay hindi ko ititira. Ayusin mo lang ginagawa mo dyan ngayon dahil dila lang talaga ang walang latay. Hindi kita pinapayuhan
Binabantaan kita. Sigaw na dire-diretso ni Vanessa na agad namang nagpatawa kay Cyrus. Chill. Nandito ang bebe Zain mo. Wala akong ginawang masama sa kanya. Hindi ko alam kung anong trip niyo sa buhay pero ako nang nagsasabi sa iyo na kapag nag-confess si Zain ng nararamdaman niya para sa iyo ay pagtawanan mo. Wika ni Cyrus dito at masama naman siyang pinakatitigan ni Zain. Brad, sana pala hindi na lang kita pinuntahan dito at maglasing ka, mag-isa. Lagot na naman ako nito bukas kapag umuwi ako ng umaga eh. I should head back first dahil alam kong gulo na naman to. Wika ni Zain at agad namang nagpaalam. Hello, I called again to remind you that Zain is coming to you. Dahil agad na sinagot niya ito, ay narinig niya ang sinabi ni Cyrus at doon ay agad naman siyang pumunta sa bintana at hinintay itong makauwi. Ngunit lumipas ang kalahating oras ay wala namang Zain na nagpakita. Dahil sa kalasingan ni Zain ay hindi niya nagawang umuwi ng tuluyan. Basta na lang nagising siya na nasa kalye na siya. At pungas-pungas na bumangon. Samantalang si Vanessa naman, hindi nagawang makatulog dahil sa pag-aalala. Tumawag kasi agad si Cyrus na pauwi na si Zain ngunit hindi naman nakita ni Vanessa na umuwi ito. Anong nangyari sa'yo, Zain? Hindi mo alam kung ilang santo ang tinawag ko makauwi ka lang ng ligtas. Sobrang nag-aalala ako sa'yo. Hindi mo lang. Agad na natigilan si Vanessa noong tanging sagot lamang ni Zain sa kanya ay mahigpit na yakap. Umaga noong magising na lang si Vanessa na naririnig si Zain na mayroong kausap. Hindi ko alam. I don't fucking care about her. Agad na nakaramdam ng kirot sa dibdib si Vanessa. Hindi niya matanggap na stubborn ang tingin ni Zain sa kanya at balewala lang. Hindi naman siya nagdadalawang isip na bumalik sa kanyang silid na tinutuluyan at ilabas ang kanyang malaking bag na matagal nang nakatago. Siguro naman kapag umalis siya ay hindi na magtataka si Zain o kahit pigilan siya nito. Lalo na at malinaw kay Vanessa kahit may muta pa siya na ayaw sa kanya ni Zain and everything they did from the past ay walang katotohanan at part lamang ng kontrata. Pababa si Vanessa hagdan. Nagulat nga siya nang nakasalubong nga niya si Zain na mukhang paakyat naman. Saan ka pupunta? Bakit dala mo yung bag mo? Meron ka bang trip na pupuntahan with your coworkers? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Vanessa at sinabing ang totoo niyang gagawin na nagbigay gulat naman kay Zain. Hindi niya alam kung saan nakuha ni Vanessa ang sinasabi nitong ayaw niya sa babae. Lagi na lang sa bawat araw na lumilipas ay unti-unting nadidiskubre ni Zain ang kanyang nararamdaman towards Vanessa. Hindi siya iritable sa babaeng ito dahil naiinis siya, bagkusay dahil sa nahuhulog na nga siya dito. Falling into Vanessa na hindi na alam ni Zain kung paano pa umahon. Hinawakan nga siya ng lalaki sa braso. Pero sabi naman ni Vanessa, bitawan mo ako, Zain. Ayoko na lang ganitong setup, ang gulo-gulo. Walang assurance sa ating dalawa. Wika nga ni Vanessa at marahas na inagaw ang kanyang braso. Naghiwalay sila, nagbalikan, nagkalabuan. Hindi naman talaga naging sila in a romantic way, ni hindi na nila alam parehas kung bakit pa sila nagsasama. Hindi nila alam kung bakit ayun ang naging desisyon nila. Kung nagmamahalan ba sila? O joke time lang ito? Makalipas lamang ilang buwan. Nagkalabuan nga sila. Siguro, noon ay kaya pa nilang ayusin pero ngayon, parang mas lumalalim na nga. Sobrang labo na dahil sa naging setup nila. Alam mo, Zain, siguro tama na to. Dapat terminated na ang kontrata. Alam mo kasi nakakapagod na eh. Iba kasi yung pinapakita mo sa mga sinasabi ng bibig mo. Wika ni Vanessa kay Zain na natigil naman sa ginagawa nito. Hindi naman alam ni Vanessa kung bakit gano'n ang reaksyon ni Zain. At sabi na nga ng lalaki, terminated? There is no contract between us, Vanessa. So walang termination na dapat na mangyari. Napakunot no ang babae. Ano? Walang kontrata? Malinaw sa akin na mayroon akong pinirmahan. Ano ba talaga ako sa'yo? Bakit mo ba ako pinaglalaroan? Sigaw ni Vanessa sa lalaki na mukha namang natutuwa sa naging reaksyon ng dalaga. Parang nagiging mas weird ito habang tumatagal.
Napatawa naman ng bahagyang lalaki at tanong nga nito, yung contract na pinirmahan mo, chinek mo man lang ba yung nasa loob nun bago ka nag-sign? Gulat na natigilan si Vanessa sa sinabi ng lalaki. Tama naman kasi ito. Hindi niya chinek kung ano ang nasa loob at padabog pa nga na pumirma. Kung may chance nga lang siyang makabalik dati baka chinek niya ito. Even ang single glance kasi sa letter, nalaman nito ay hindi nagawa ni Vanessa. Hindi. Napag-usapan na kasi natin yun kaya hindi ko na binasa. Wika nga nito. Hindi naman napigilang matawa ni Zain sa sinabi ng babae. See? Pinirmahan mo nang hindi mo binabasa. Wanna see that contract na pinirmahan mo? Bahala ka nga sa buhay mo, Zain. Basta kung ano man ang nasa kontrata na yun, wala na akong pake. Sigaw nga ni Vanessa at umalis na. Kasalukuyan kasi silang nasa loob ng bahay nila. At nang magtalo nga, umalis na nga si Vanessa ng tuluyan. Where are you going? I mean, where do you think you're going? Tanong nga na wika ni Zain kay Vanessa na naka-side smile sa lalaki. More on nakangisi. Matapang na sabi naman ni Vanessa, sa lugar kung saan wala ka, kung saan libre akong magreklamo. Oo nga pala. If you ever wanted me na umalis na kami sa bahay mo, hindi kami magrereklamo. Huling naiwi ka nga ni Vanessa before leaving Zain in their house. Hindi naman agad nakapag-react si Zain and Vanessa. Umalis na nga. Nashock nga sila. Lumipas nga ang taon mula nang ginawa nga nitong lalaki ang kanyang just for fun na kontrata. Hindi na nga muli pang nagkita sina Zain at Vanessa. Pero kapag talaga pinagtagpo ng tadhana ang dalawang puso, wala ka nang magagawa. Lakas makamiting de avance. Doc, I don't know what happened to her, pero please, pagalingin niyo po ang mama ko, pwede po ba? Nagwawalang sigaw ni Vanessa, pero nakikiusap ang tono sa doktor na lalaking nakatalikod na tila wala namang pakialam. Vanessa? Kulat nitong wika noong tuluyan na itong humarap at nakita nga ang kabuuan ni Vanessa. Cyrus? OMG, ikaw pala yan? Doc Cyrus. Masayang wika nga ni Vanessa. Agad namang inasikaso ni Cyrus ang ina ni Vanessa at pinasakan ng kung ano-ano sa kamay. Nang matapos at naging stable naman ang lagay ng ina ni Vanessa, ay saglit muna silang nag-usap. I don't care. I wanted to see him. My girl was about to give birth. Sigaw ng kung sino sa labas at marahas na binuksan ang pinto ng kwarto sa ospital kung nasaan si Vanessa. Nagkagulatan pa nga ang mga ito at napakunot noon naman agad si Zain. Kaya hindi mo sinasagot ang tawag ko dahil busy ka? This is what you call yourself busy? Having a chit-chat? Galit na wika ni Zain na parang mababanaad ang pagseselos. Mayroong bitterness sa mga salitang binibitawan. Hindi naman agad napigilan ni Vanessa na masaktan. Ano ba kasing pinupunta mo dito? Sabi ko, maghintay ka sa kwarto at ilalabas ko ng maayos yung anak mo. Sigaw ni Cyrus na mukhang na-stress sa kaibigang tila nasisiraan ng bait. Fine. How are you, Vanessa? Tumango naman si Vanessa at tinuro ang ina niyang nakaratay sa ospital at nakikipag-agaw ng buhay sa kung sino mang nais kumuha nito. I've always called you. Pero hindi ka naman sumasagot at sa tingin ko papalit-palit ka ng numero. Sabi nga ng lalaki. Hindi naman mapigilan ni Vanessa ang mapuno dahil akala nga nito ay may anak na ang lalaki. Kaya naman biglang naitanong ni Vanessa na kahit siya ay nagulat. You married? Napailing naman itong si Zain at sabi nga niya, I'm not. Ikaw ba? Are you married? Or someone's girlfriend? Tila curious naman na tanong ng lalaki. I am someone's fiancé. Kaso, mukhang imposible na. Nalaman ko kasi na sana pala ay hindi ko nalang nalaman.
Matagal ko na siyang hinihintay and he showed up in the wrong timing. Sagot nga ni Vanessa kay Zain na napanghinaan naman ng loob. Kung ibang makakarinig at alam ang buhay nila, ay ang sarap nga nilang kutusan. They are both misunderstanding their conversation. Ilan ang anak mo? Tanong nga bigla ni Vanessa sa lalaki na agad namang sumagot. Apo na mismo kasi yung ina nila ang anak ko. Si Kathy, yung pusa ko, nanganak. Okay na? Masaya na mukhang proud na lolong sabi ni Zain. Hindi naman agad na nakasagot si Vanessa sa gulat. Ano? Pusa lang pala yung nanganak? Leching to? Sa isip nga niya. Putik? Pusa yung mga anak? Hayop ka, Zain. Akala ko asawa mo. Hindi makapaniwalang wika ni Vanessa sa lalaki. Natatawa naman sa kanyang reaksyon ng lalaki ngunit agad din na nagpaalam dahil bumalik na nga si Cyrus at sinabing okay na ang lahat. Oh, bakit gulat na gulat ka naman dyan? Daig mo pang nakita ng multo ah. Si Cyrus na agad namang sinabihan si Vanessa. Ngunit tulad ng kanina ay nagpaalam na nga ito at may aasikasuhin lang daw. Sa hindi akalaing oras ni Vanessa, noong dumating si Zain, may kung anong envelope na sa kanya ay binigay. Agad naman niya itong tinanggap at doon ay agad na bumungad sa kanya ang salitang nakasulat na marriage approval. Gulat na napalingon. Itong si Vanessa kay Zain. Kibit balikat lamang naman lalaki ang tanging sinagot at para bang sinasabi pa sa kanya, see, I told you. Marriage approval? Kailan pa to, Zain? Sobrang tagal naman na yata ito ah. I mean, naguguluhan kasi ako. Wika nga ni Vanessa kay Zain na ang tanging naisugot na nga lamang ay ang pag-angkin ng kanyang mga labi. Agad din naman siyang tumugon dahilan na hindi niya alam kung paanong ang kanyang mismong katawan ay hindi napigilan ng pagkasabik na pakiramdam na magkaisa na naman ang kanilang katawan at labi. Hindi ba mali ang ginagawa natin, Zain? Baka may naapakan akong tao kung mangyaring gawin natin ang sinasabi ng mga puso natin. Agad namang umiling si Zain at hinalikan ng leeg ng babae. Wala, Vanessa. Walang magagalit at lalong walang maaagrabyado. I still freaking love you. I keep on denying the fact. Pero yan talaga yung nararamdaman ko eh. Pasensya na kung nagpakaduwag ako. Hindi ko kasi alam kung ano talaga ang nararamdaman ko para sa iyo, Vanessa. But dati yun, hanggang sa nawala ka sa akin, mas na-realize ko ang totoong nararamdaman ko. Nung una, I thought na yung kontrata natin just for fun lang. Hanggang sa nung wala ka, nagmuni-muni ako. Na-realize ko na it was love at first sight after all. Nung una kitang makita at pinagkamalan ka ng kaibigan kong pick-up girl, you know what? Noon pa lang, nakuha mo na talagang atensyon at puso ko. Hindi na hinintay pa ni Vanessa ang gagawing sunod ni Zain at siya na nga ang gumawa ng bagay na yun. Hinalikan nga niya ito at niyakap. Pagkatapos naman nun, tanong naman ni Zain, papakasalan mo na ba ako, Vanessa? For real? Hindi mo na kailangang tanungin yan, Zain. Dahil kahit pa sa kanto ng Jollibee o sa tabi ng morgue ay tanging oo lamang ang isasagot ko. Alam mo, hindi na tayo bata, Zain. We both knew what marriage is all about. Mahabang litanya ni Vanessa. Wika naman ni Zain na ngayon ay malalim ang tingin sa kanya at puno ng pagmamahal at pagkamis. Marriage is all about you. It is all about us. Paano kung hindi pa ako handa at may mahal pa akong iba, Zain? Are you willing to wait for me? Dadaanin ko sa dahas, Vanessa. I don't accept no as an answer. Matapang na sagot naman ni Zain. Sa loob ng hospital room, katabi lamang ng kwarto ng kanyang ina, Vanessa and Zain made love
until they ran out of breath to breathe in. 5 linggo lamang ang lumipas habang naglalakad si Vanessa sa kaligitnaan. Nang hapon ay may kung anong puting van na sa likod niya ay dahan-dahang umaandar. Diyos mio Lord, kung sino man tong nasa likuran ko at pinagdududahan ko ay sana maubusan ng gas para hindi ko mahabol. Dasal nga ni Vanessa habang naglalakad ng normal ngunit yakap naman ang kanyang bag. Saglit na tumigil ang sasakyan tulad ng panalangin ni Vanessa. Yes, Diyos ko, malalagot na po ata ako ng hiningi. Bakit umaandar pa po? Takot na wika ni Vanessa nung umusad na naman ito. Akala niya ay talagang dinulog na ang kanyang panalangin. Lakad takbo ang ginawa ni Vanessa. Ngunit dahil na nga rin sa madilimang kanto ang kanyang pupuntahan ay nagawa niyang tumakbo. Narinig pa nga niya ang bahagyang pagbukas ng pinto ng van, kaya naman ay batid na nga niyang may isang armadong lumabas sa van. Kuya naman! Sigaw ni Vanessa at agad nga niyang tinutukan ito ng patalim dahil sa isiping ito ang kikitil ng kanyang buhay at iniisip nga niya na masamang tawang sumusunod sa kanya. Ngunit agad din naman siyang natigilan nung makitang si Zain iyon at agad na nagtaas ng kamay. Agad naman siyang nakahinga ng maluwag. Ngunit batid niya sa kanyang sarili na gusto niyang saktan si Zain, makabawi man lang sa takot na pinaramdam nito sa kanya. Huy, Zain naman, papatayin mo ata ako sa nervyos eh. Mangiyak-ngiyak na wika ni Vanessa at agad naman itong inalo ni Zain. Gusto ko lang naman makita kang safe na makauwi. Alam ko ring mahalata mo kung ibang kotse ang gamit ko. So I came up with this plan na mag-van. Did I really scared you? Hinampas-hampas ni Vanessa ng bag sa dibdib si Zain na agad din namang napigilan ito. Tama na, nasasaktan mo lang ang sarili mo, Vanessa. I'm sorry for scaring you. That was not my intention, I promise. Uwi ka ni Zain. Niyakap na nga lang siya ni Vanessa at akmang sasakay na nga sila sa van noong maramdaman ni Vanessa ang panlalamig sa uluhan. It was raining, like cats and dog noong nakarating sila sa bahay na pununuluyan ni Vanessa. Hindi naman ito ganon kagarbo. The place is enough for them to live. All the necessities are all fit inside. There is no space for momentum when you are damn broken. Lumabas sa pinto ang kapatid ni Vanessa na nagulat pa sa lalaking kasama ng kanyang ate. Kuya Zain! Sigaw nito at agad na malaking binuksan ng pintuan. Hindi naman nagkasakit si Vanessa dahil sa malakas na ulan. Wala naman siyang nakuhang sakit o kahit na ano. Sabi na nga ni Vanessa, huling tanong Zain, pakakasalan mo ba ako dahil mahal mo ko? O pakakasalan mo lang ako dahil gusto mo akong paglaruan? O baka naman dahil nagte-take advantage ka? Dahil nasabi ko na sa'yong mahal din kita. Tanong na wika ni Vanessa na nakasampung beses na atang paulit-ulit na tinatanong ang lalaking sa kabilang telepono. Pero sabi naman ni Zain, pakakasalan kita dahil mahal natin ang isa't isa. There is no other reason other than that. Ikaw ang mahal ko. Kung may mamahalin man ako bukod sa'yo, paniguradong anak na natin yun. Gusto mangyakapin ni Vanessa ang lalaki ay hindi niya magawa dahil ngayon sa telepono nga lamang sila nag-uusap. Bulero ka talaga, Zain. Sige na, magkikita naman tayo sa simbahan mamaya eh. Kinikilig na wika ni Vanessa na agad namang natunugan ni Zain, kaya pagtawa niya ay hindi niya napigilan. Kalma ka lang, Vanessa. Ako lang to. Kapag umurong ka sa kasal, itatali kita sa akin. No lies. Walang makakatibag. Wika ni Zain. Si Vanessa na ang nagputol ng tawag dahil alam nilang hindi sila mapapakali at baka mamaya ay tawagan niya na naman agad ang lalaki. Laki ng ngiti ah. Hay nako, kung kinasal lang talaga ako noon ay baka alam ko din ang pakiramdam nang maglalakad sa pulang carpet. Wika ng ina niya na nasa kanyang tabi habang umaandar ang sasakyan. Ang kapatid naman niya namang bunso, ang naging flower girl at ang iba naman niyang mga naging kaibigan ay kanina pa nauna sa simbahan. Ay Vanessa, take Zain as my husband. For better and for worst.
Kahit kakapit pa kami sa patalim, I am willing to spend my whole life until our hair turns gray. Mamahalin kita hanggang sa magsawa ka ng mahalin ako. Which is, hindi naman ako papayag until death do us part. Wika ni Vanessa na naiiyak-iyak pa nga sa mismong sinabi. Last minute na kasi at hindi nakapaghanda si Vanessa ng wedding vow. Kaya naman hinayaan niya na nga lamang ang kanyang puso na sabihin ang nais nitong sabihin kay Zine. I, Zine, take Vanessa as my lawful wife, for better or for worse, loving you unconditionally despite of your flaws. Hindi kita hahayaang malungkot o tumawa ng mag-isa. Para sabihin nilang hindi ka pa nababaliw sa kagwapuhan ko. Pagbibiro pa nga nito. Pero dagdag niya, ikaw ang magiging sandalan ko. Ikaw ang magiging patungan ko. At ikaw ang babaeng mamahalin ko panghabang buhay. Hanggang sa maubos na ang boses ko at ang timpi mo sa paulit-ulit kong sinasabi kung gaano kita kamahal. Wika nga ni Zine kay Vanessa na agad namang pinunasan ang kanyang luha. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Wika ng pari na agad namang sinunod ni Vanessa at ni Zine. Noong una ay nahihiya pa nga si Vanessa, kaya naman si Zine na nga ang nagpauna. Naging masaya at enggrande ang kanilang kasal. Hindi kasi gusto ni Zine na simple lang ito, lalo na. At gusto nga niyang ibigay ang hindi malilimutang marriage sa pinakamamahal niyang babae. Maniniwala ba kayo kapag sinabi naming they lived happily ever after? Bumalik ka dito, Zine. Alam mo, susunugin ko talaga yung kaluluwa mo. Ulitin mo pang bumalik dito, maski ang anak mo magagalit sa'yo. Sigaw ni Vanessa, habang hawak ang malaking tiyan. Spare me, Vanessa. Ngayon nga, ay nagtatalo na naman ang dalawa habang, sa wakas, ay dinadala na nga ni Vanessa ang kanilang magiging anak. Nagkaroon na nga sila ng anak. Masaya naman ang pagsasama nila, kahit may mga pagkakataon na aso at pusa nga sila, lalo na at parehas pang ang palaban ng dalawa at yung isa, puro na lang just for fun ang ginagawa. Ngunit hindi naman iyon naging hadlang sa mga bagay na nais nilang gawin ng magkasama. Bagkus, nag-mature na nga rin si Zine. Laging nandyan para tulungan si Vanessa sa mga gusto nitong gawin sa buhay. Noong una, hindi pa sila ni Zine ay malabo pa ang tsansa. They are both in denial with their feelings. Yung tipong halata naman na gusto nilang isa't isa pero nagbubulag-bulagan pa. Gaya nga sa realidad, maraming ang pagkakataon na nagbubulag-bulagan ng mga tao sa kung ano ang totoong nangyayari dahil ang gusto nga nilang paniwalaan ay kung anong gusto nilang mangyari. Pero hindi ganoon sa tunay na buhay. Hindi nga sila nagpadalos-dalos sa kanilang kilos dahil alam nilang lahat ng bagay ay may consequences. Pero muli nga silang pinagtagpo ng tadhana. Samantala, tungkol naman sa negosyo, naging mas kilala ang kumpanya ni Zine. Ginawa niya kasing mismong model ang kanyang mag-ina for kids clothes na nakikipag-collab sa kanya. Kaya naman, mas naging successful pa. Ngayon nga, ay masayang nagbibiroan sila Vanessa at Zine kasama ang kanilang anak. Ikaw, tara nga dito. Hinahatulan kita ng kaparusahan na non-stop tikel. Sabi nga ni Zine sa kanyang anak pagkatapos nga itong kulitin ng kanyang daddy at isumbong sa kanyang mommy na ngayon naman ay medyo naghuhuramentado na nga. Agad naman itong yumakap sa anak na natatawa naman sa kanyang mag-ama itong si Vanessa. Dad, stop tickling me! Mommy, help! Sigaw nga ng anak na agad namang to the rescue ang ina at tinulak kaunti ang asawa na si Zine. Hindi pa rin nawawala ang hobby ni Zine na pangungulit
At ito namang si Vanessa, ang hobby na pagsusungit at pagiging palaban. Ngayon nga, gabi na at nakahiga nga ng payapa sina Vanessa at Zain. Naglalambing nga itong si Zain. I love you. I will cherish and respect you in any way, Vanessa. You are my missing piece. At ngayon wala na akong mahihiling pa sa buhay ko, lalo na nga't nandyan kayong dalawa ni Storm. Tinutukoy nga nito ang kanilang anak. Makahulugan na tinitigan ni Vanessa. Hoy, matutulog na nga lang tayo. Kung ano-ano pang cheesy na sinasabi mo dyan. Pero kinikilig naman talaga siya, deep inside. Matulog na rin tayo, tulog na ang bata. Quickie lang, promise. Nagawa pang ang pakiusapan nitong si Zain si Vanessa. At yun na nga ang ginawa nila nung gabing yun. Pinagsaluhan ang isa't isa at pinaramdam ang kanilang pagmamahalan. Sino ba naman ang mag-aakala na ang sinasabi nga ni Zain na contract just for fun ay mauuwi sa totohanan at walang hanggang pagmamahalan? Minsan kasi may ibang paraan ang tadhana kung paano tayo dadalhin sa taong totoong magmamahal sa atin. Kaya sa mga naghahanap ng love, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Because we can feel love, hindi lang sa opposite sex, kundi sa ating paligid, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at sa mga taong nakapaligid sa atin na hindi natin alam, may concern at pagmamahal rin naman sa atin. Lalong-lalo na ang Diyos na walang sawang gumagabay at nagmamahal sa atin. At muli, ito ang Jay's Amazing Stories. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng ating full stories at shoutout po sa mga sumusunod. Paz Mercado, Jane Rosario, Chisa Dihino, Presbyteros Rose, Jamila Alexis, Adi Banwa, Nancy Gavero, Lani Banyes, Yolanda Ko, Raquel Magno, Janice Serranilla, Zenaida Porter, Imelda Aquino, The Fighter Channel, Zenzo Vicar, Sanira Angels, Bolbolmatic, Adi Banwa, Roger Araco, Joy Ogena, Norma Cana, Adela Flores, Givis Manos, Ricalyn Bautista, Shirley Bautista, Annie De Mesa, Lovina Galang, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.